Ang tunay na heartthrob hindi pogi. Dapat sa lakad pa lang maraming napapatili. Itong ipis na madalas na peste, na maraming natatakot. Maski mga lalaki, hindi na lang ngayon tsinetsinilasin. Nabibigyan ng tender loving care na rin. Hello Galogs! Ako nga pala si Danong, ang ipis man ng Nai Cavite, at ipapakilala ko sa inyo ang mga katropa nating ipis. Ito si Antonio, si Bruno, at si Bogart. Sila ang tatlong magkakaibigang Madagascar hissing cockroach. Ang mismong breed ng ipis na pangmalakasan, Madagascar hissing cockroach ang pangalan. Sa Madagascar o Papua New Guinea ang pinagmulan. Dahil sa weird ng ipis usually kasi, di ba, pinandidirian siya. Parang kakaiba lang. Nag-aalaga ka ng mga insekto na ayaw ng tao. Para unique. O di ba? Ang syala, tunay na imported. Kaya sa bahay ni Danong, hindi sila deported. Kumusta, Bogart? Kumain ka na ba? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Take care always. Marami pa akong plano para sa'yo. At mag-aasawa ka pa. At marami ka pang gagawin sa buhay mo. Pangarap kong maging doktor ka. Kaya pag-igihan mong mabuti sa buhay, galingan mo. Halos isang hinliliit ang haba, hindi lumilipad pero malapad. Kaiba, ang Madagascar hissing cockroach ay walang pakpak, hindi nila kayang lumipad. Pero nakakakyat sila sa mga smooth surface. Hulaan mo ang huni. Siret? Nahulog yung mic. Ayan, parang may sumisirit. At ang defense mechanism nila ay yung pag-hiss nila. Nag-hiss sila kapag threatened sila, pero meron pang ibang dahilan kung bakit sila nag-hiss kapag nagme-mate or kapag nakipag-cooperate siya sa other males. Higit kulang sa 10 ang ipis ni Danong. Mula 2012 pa siya, nag-aalaga kaya marunong. Nahawa lang daw sa panonood sa TV. Kaya ngayon, ang dami na niyang baby. Nakita ko siya sa mga movies, sa mga reality show, and meron akong tropa na nagbi-breed na ito. Kaya na-influensyahan din ang mag-alaga. Siguro almost 8,000. Umabot din siguro ng halos 1,000 yung mga Madagascar hissing cockroach ko. Kung dati nasa 500 pesos ang isang pares, ang presyo ngayon nasa 150, more or less. Ang horn ng male ay mas malaki kaysa sa female na halos walang horn. At yung body shape ng female ay medyo malapad, samantalang ang male ay medyo bulky. So ito yung male, female. Ito ang female, ito ang male. Yung mas malaki ang horn. Behavior, di sila ganun ka-active katulad ng ibang ipis. Hindi sila ganun kalikot. Bukod nga doon, hindi sila lumilipad. Kaya kahit ipet sila, walang problema. Bali nocturnal sila, active sila sa gabi. Ito ang playground ng mga bulilit. Ini-effortan para sa mga makukulit. Hindi ka mapapa-ew dahil siguradong nakakaaliw. At least ang ipis, siguradong clingy. Di gaya ng malamig mong boyfie. Ang lifespan ng Madagascar hissing cockroach ay umaabot ng 5 taon in captivity. Dahil wala silang predator. Kaya nilang manganak ng 30 to 60 pieces na nymphs. At sila ay live bearer. Nilalabas na nila yung anak nila, hindi tulad sa mga ipis na from eggs. Sila diretso labas na. Pati ang kanilang bonding mala exotic. O, huwag magpanik, ang mga ipis niya ay hygienic. Palagi ko silang nililinis, yung maintenance nila, at yung mga pinapakain ko sa kanila, malilinis din. Kaya panigurado akong malinis din sila. Ay omnivorous, more on vegetation sila. Kinakain nila kung saan sila galing or kung saan sila native ay yung mga nabubulok na kahoy, nabubulok na dahon. Ang kanilang pagkain, prutas at gulay. Pwede ring pagkain ibantay. Mas healthy pa sa kinakain natin sa bahay. Speaking of bahay, ang misis niya ay sanay. Pati mga anak niya kayang ilapag sa kamay. Pero bago ka mag-alaga ng ipis na ito, tanungin mo muna mga mama mo. Bukod dyan, kailangang aralin mabuti dahil hindi lang yan basta hobby. Lalanggam din sila. Ayun ang isa sa problema sa pagkikip ng ganitong klaseng pet. Make sure na
merong sapat na security yung enclosure na gagamitin para hindi makapag-access yung mga langgam. Muna kung paano sila alagaan, ready yung mga kailangan, halimbawa yung mga enclosure, mga substrate, mga hides, at madali lang naman sila alagaan, good for beginners. Ang Madagascar hissing cockroach ay commonly sa exotic pet keeping. Ayos lang masanay sa comfortable, pero minsan try mo rin mag-explore. Kahit ang mga ipis ay walang fur, don't judge the pet by its cover. Dahil kahit ang mga shock at tabing, pwede makuha sa lambing.